Nasabihan na po ba kayo na kayo ay killjoy? Sinabihan na ba kayo, ikaw talaga, napaka-killjoy mo? Bakit ano po ba ang killjoy? Pag sinabing killjoy, ikaw yung taong naninira ng trip ng ibang tao. Ikaw yung nagbabasag ng trip ng ibang tao. Alam niyo kung sino yung unang naging killjoy sa lahat? Si Jesus. Si Jesus po kasi ay isang taong kabaliktaran mag-isip. Kabaliktaran ang kanyang mga sinasabi. Hindi siya umaayon sa sinasabi ng mundo. Hindi siya umaayon sa mga paanyaya ng mundo. Dahil lahat ng kanyang mga sinasabi ay salungat sa nagiging mentalidad at practice ng mundo. At sino yung mga iba pang mga killjoy? Siyempre, tayo pong mga sumusunod kay Jesus. Kapag tayo ay sumusunod kay Jesus, killjoy din tayo. Killjoy tayo dahil iba ang pagtingin natin sa tinatawag na kaligayahan. Tama lang na maging killjoy tayo kung ang pagiging killjoy naman natin ay matatagpuan natin ang tunay na kalayaan, permanent happiness, at landas sa kaligtasan. Tayo po ay hinahamon na maging mapalad. Ang pagiging mapalad sa ating buhay ay mas higit na mangibabaw. Piliin natin ang magpakumbaba kaysa sa kayabangan. Piliin natin na laging nagtitiwala, may pag-asa, kaysa inaasahan lamang natin ang ating sariling kakayahan. And of course, submission to God rather than following our own desire. Ngayon, tanungin natin muli ang ating sarili. Handa ba tayong pahintulutan ang mga turo ni Jesus upang maranasan natin ang pagiging tunay na blessed? Handa ba tayong maging killjoy alang-alang sa tunay na kaligayahang ating inaasam na hindi natin makikita dito sa mundo? Ang tanging paraan, baguhin natin ang ating mentality. Baguhin natin ang pananaw natin sa buhay. Dahil kapag hinahayaan nating mabago ang ating pananaw sa buhay ayon sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw ng mundo, ang lahat ng ito ay mararanasan natin. Basta manatili lang tayong killjoy.